Mga hindi dapat gawin ng babae sa partner niya. Una, pagsasabi ng mga masasakit na salita. Ang mga babae kapag galit kung ano-anong masasakit na salita ang namumutawi sa bibig. Na hindi na iniisip kung ano ang mararamdaman ng taong pinagsabihan niya noon. Naroong laitin, punahin ang mga maling ginagawa at sumbatan ang partner. Alalahanin mo na kahit ano pa ang gawin mo upang makabawi sa partner mo wala na ring mangyayari. Dahil hindi mabubura ng salitang sorry ang mga masasakit na salitang binitawan mo sa partner mo. Hindi naman kailangang pagsalitaan mo siya ng masasakit para lang ipaalam na hindi mo gusto ang mga ginagawa niya. Maaari naman kayong mag-usap ng mahinahon kung may problema, hindi yung iniinsulto mo ang pagkatao niya at pagsalitaan siya ng hindi maganda. Kung wala ka rin lang sasabihing maganda kundi masasakit na salita, mas mabuti pang wag ka na lang magsalita para hindi mo masaktan ang damdamin niya. Dahil kung palagi mo siyang pagsasalitaan ng hindi maganda, unti-unti siyang magbabago ng pakikitungo sa'yo. At ang pagmamahal niya ay mapapalitan ng galit at pagkamuhi sa'yo. Pangalawa, masyadong mataas ang expectation mo sa partner mo. Hindi maganda yung ini-expect ng isang tao na lahat ng gusto niya maibibigay sa kanya ng kanyang partner. At magiging masaya sila palagi na walang kahit anong problemang darating sa kanilang pagsasama. Gaya ng walang perpektong tao, wala ring perpektong relasyon, lahat dumaranas ng problema, ng lungkot at saya. Ayos lang yung dahil ito ang nagiging dahilan upang maging masaya at exciting ang pagsasama. Hindi rin maganda na nag-e-expect tayo na nakakahigit sa kaninuman ang ating mga partner. Tandaan mo magkaiba lahat ng tao. May kanya-kanya tayong katangian, at lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Yun ang dapat mong matanggap at mahalin sa partner mo. Pangatlo, ikaw ang palaging nasusunod sa inyo. Hindi maganda yung ikaw ang nasusunod sa inyong pamilya dahil wala ka mang naririnig na salita mula sa partner mo. Subalit hindi may iwasang sumama ang loob niya sa iyo. Lalo na kung tutuusin, siyang lalaki dapat ang mamumuno sa inyong pamilya. Wala dapat isa sa inyo ang mangangibabaw, pantay dapat ang tungkulin niyo sa inyong pamilya. Dahil kung palaging ikaw na lang palagi ang nasusunod at inaako mo lahat ng responsibilidad sa pamilya niyo, darating ang araw na mawawalan na siya ng pakialam sa inyong pamilya niya. Dahil ipinaparamdam mo palagi na hindi mo siya kailangan at ayos lang kahit na wala siya. Pang-apat, hindi mo isinasaalang-alang ang mga payo at opinyon ng partner mo. Natural lang na pag may problema pinag-uusapan ng mag-partner at natural lang din na bawat partner nagbabahagi ng solusyon sa problema. At kahit na para sa'yo hindi maganda ang ideyang sinasabi ng partner mo, pakinggan mo pa rin siya dahil baka makatulong ito kahit papaano. Panglima, madali kang magalit. Hindi rin maganda kung maliit na bagay lang ikinagagalit mo na kaagad sa partner mo. At hindi mo nga pinakikinggan lahat ng mga paliwanag niya dahil galit ka na kaagad. Mas mabuti na bago ka magalit makinig ka muna sa mga paliwanag niya, wag yung palagi ka na lang maling akala. Pang-anim, nambibintang. Wag kang bintanggara sa partner mo, hindi maganda yung pagbintanggan mo siya ng mga bagay na hindi niya naman ginagawa. Dahil baka pag napuno na siya tutuhanan niya ang mga ibinibintang mo sa kanya. Wala na namang mawawala dahil di pa nga niya ginagawa yun na ang pinaniniwalaan mong ginagawa niya.